Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Aside from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Sino po bang handa nang magpuri, handa nang magpasalamat dahil tunay ngang mabuti, tapat ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pwede ko ba ating palakpakan ng ating Diyos? Hallelujah! Diyos, pinupuri ka namin, O Diyos! Yeah! Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y piniling mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah!
May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tunay ngayong may kagalakan sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Jesus! Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Oh Diyos, buhay ko na ang purihin ka, ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kalalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya.
the joy, the strength, the peace that want God to give us. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Salamat o Diyos! Tunay ngang nais mong bigyan kami ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kalakasan, o Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. At sabi sa salita ng Panginoon sa Roma 10, verse 11 to 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. At ang pangakong ito'y para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Hallelujah! Salamat o Diyos. Salamat na patuloy kaming makakatawag sa iyo at nandyan ka para dinggin kami o Diyos. Salamat Panginoon na wala o hindi mabibigo ang lahat ng tumatawag at naniniwala sa iyo, Diyos. Salamat, O Diyos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang, Diyos. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, O Diyos, ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Bawat araw ko ay hawak mo. Salamat o Diyos ba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, Diyos. Di manangamba sa piling mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, O Diyos, tunay ngang dakila ka, tunay ngang tapat ang aming Diyos. Hallelujah! Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Karapat-dapat ang papuri at pagsamba, Panginoon, O God. Sa bawat sitwasyon, Ikaw ay karapat-dapat
karapat dahil tunay nga ang maaasahan ka, Panginoon, sa lahat ng tumatawag sa iyo. Nasa iyo ang kaligtasan, nasa iyo ang kagalingan, nasa iyo ang kagalakan, Jesus. Kaya salamat, O Diyos, kami nakakapagpuri, nakakapagsamba sa presensya mo, Diyos. O Lord, salamat, Panginoon. Lord, salamat as we have this service, Panginoon. Salamat na patuloy naming mararanasan ka. Patuloy ka naming makikilala, O Diyos, sa salita mo, Panginoon, O God. So Lord, malaya ka pong kumilos sa aming buhay, sa aming puso. Kami po ay handa nang tumanggap ng iyong pagpapala, O Diyos. Salamat, O Jesus. Sa iyong kadakilaan, papuri at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bago kang halakan. Yung tatay nasa labas na ng kwarto, sa ibang tulugan na. Bakit ganon? Yun naman kasi isang bagay na napansin ko. Kayo nga mag-asawa eh. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghihiwalayin ng bata. Dakila't kailanman di mahigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Bagos minahal kita, inabot kita. At ito ang natutunan ko sa Diyos kung paano ko dapat abutin ang anak ko. Kaya nga, inalis ko yung takot sa anak ko at pinakita ko sa kanyang pagmamahal. Hindi natin mababago ang ating mga anak sa pamamagitan ng pagmamahal talaga. Kasi ganoon ang ginawa ng Ama sa atin eh. Ganoon ang ginawa ng Ama sa atin. Kaya nga, yung sinabi, yung binasa natin sa John kanina, sabi ni Jesus, hindi ko ginagawa, wala akong ginagawa, maliban makita kong ginagawa ng ating Ama. Isang example po yun para sa atin. Kung paano tayo dapat maging mabuting ama, tignan natin yung ginagawa ng pinakamabuting ama. Kung paano tayo inabot, paano tayo minahal, paano tayo hindi hinatulan, hindi ginudge, hindi tinignan yung mga bagay na nakaraan natin, bagpos niyakap tayo, amen, parang alibugan anak siya kayong tumakbo para salubungin tayo, yakapin tayo, at hindi tayo sinisi na sinabing ganyan kasi, kaya nangyari ganyan, hindi. Basta sinabi niya, anak kita. Ngayon, binisan niyo. Bigyan niyo ng bigyan niyo ng robe, bigyan niyo ng sandals, bigyan niyo ng singsing ng pagiging anak. Ito yung pagiging anak ng Ama sa atin. At kung ito yung magiging ehemplo natin para sa ating mga anak, grabe, malaking pagbabago magiging mangyayari sa buhay ng ating mga anak. Dakila't kailanman hihigit. Naniniwala po kami doon, pinapakuran mo ang iyong banal na Diyos. Ang bawat marriage life, Panginoon, ngayon. And believing, O God, that you are moving, Lord, right now in the name of Jesus. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Just claim and believe it is restored. Restored in the name of Jesus. Amen. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko po, palakpak sa Panginoon. That video, yun po yung nakaraang gawain ng mga katatayan, ng kalalakihan. So just like what I've said, may dalawang topic na naibaba po sa atin and very helpful, and I believe na yun po ay baon-baon ng mga umaten, yung with regards sa relationship sa mag-asawa
at relationship sa mga anak. Kaya looking forward po sa mga susunod na gawain ay ayun po, involve your father, your dad, no? Lalo na sa mga kabataan kasi po napakaganda ho ng ginagawa ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Praise the Lord. Okay, so good morning. Sabi ko po, good morning. Amen. So are we ready to listen to the Word of God? Amen. So ang ating po mga pinag-aaralan, ito na po yung last na topic natin. Yung ating pong series, we talk about finding. Yung first Sunday, just a short recap, we've studied about finding direction. I believe that each one of us, talaga naman pong gustong-gusto nating may tamang direksyon ng buhay natin. Na ang driver ng buhay po natin, none other than si Jesus. Kasi pag tayo po, kung saan-saan tayo mapupunta. Amen po ba? Amen? At yung pangalawang Sunday, we've studied about finding contentment. Pansinin po natin, pag wala si Jesus sa buhay po natin, meron ka ng bahay, meron ka ng kotse, whatever material things na meron ka, pero parang kulang pa din. Sa totoo lamang po, pagka galing sa salita ng Panginoon, yung basihan natin sa buhay natin, amen, nagkakaroon po tayo talaga ng tunay na contentment. At ang contentment po ay pinag-aaralan. Sabi nga ni Paul, I've learned to be content. Hindi po siya automatic. Kailangan nating pag-aralan na ang guide po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Finding rest, last Sunday I've teach about Sabbath. Ang linggo po ba ay ang pastor lang ang nagtuturo para pumunta kayo sa church? No. Salita ng Panginoon. Pag sinabi po nating Sabbath, yung isang araw para kay Lord. That day is holy before God. Pag sinabi mong holy ang Sabbath, ang Sunday para sa ating mga Kristiyano, so meaning we need to do holy things before God. Ano yung holy things? Sasamba ka, ang magwa-one-on-one lang kayo ni Lord at yung 6 na araw sa atin na yun. Sa pagpunta mo kung saan-saan, kung ikaw ay mahilig sa sports, gawin mo ng 6 na araw yon. Sa 6 na araw, pumili ka. Kung gusto mo ng family day, itapat mo ng Sabado, etc., etc. Pero yung linggo, kay Lord. Kasi sabi po ng Lord, pagka tayo po ay sumusunod sa Kanya, merong pagpapala. Can we say amen? And today, I'd love to share to you about finding answers. Sino po rito yung pumunta ka rito sa church, yung gulong-gulo ang isip mo? Ang daming mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa masagot. But today, I believe, through God's Word, sasagutin niya ng Panginoon. Can we say amen? And could we bow our heads and let us pray? Father God, once again, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Basagin mo po ang aming puso, Panginoon, na maaring pinagtigas ng mga challenges, trials sa buhay. Nandito po kami, Panginoon, ng iyong mga anak. Give them a receptive heart upon listening to your word. Holy Spirit, take full control in our midst, believing there is power in your word. At sa salita mo, Panginoon, tanging sa salita mo lamang tatanggap ang iyong mga anak na mga sagot na kanilang inaasam-asam sa kanilang mga buhay. And hide me at your back, anoint my lips as I will preach your word. This is all I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Finding answers. And I'll be showing you a picture. Ayan po. Yan po yung 911. Na kapag tumawag ang isang tao, lalo na emergency, darating yan. At sabi nga ngayon, ayan na talagang meron na yan sa ating bansa. Amen? Pag denial yan ng isang tao, pag may emergency, dumadating po yung rescue. Kung ano man yung kailangang tulong. Amen? And in our text today,
according to the book of Jeremiah. And it tells us on that verse, "Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Sa Tagalog, sabi ni Lord, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na mahirap at hindi mo pa nalalaman." Amen. Alam niyo po ba yung background ng text na yan? Sinulat po yan ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, known as weeping prophet, iyaking propeta. At ang nangyari po sa kanila dyan, people were taken captive nung kapanahunan po ni Jeremiah. At ang bayang Israel sa tuwing may mga mensahe ang Lord na pinapadaan kay Jeremiah na magsisi na sila dahil nga sasakupin na sila ng Babylonian Empire, ayaw nila. Kasi nga hindi maganda sa pandinig. Amen? Yung bang magsisi na, ayaw nilang tanggapin na sila'y nagkakasala sa Diyos. And his message, Jeremiah's message had been rejected and he had been in prison. Nireject na yung paalala at siya po ay ipinakulong pa. Matindi po yung situation ni Jeremiah. No? Jeremiah was in the state of hopelessness, but God had not forgotten him in prison. Siya po yung nasa kawalan ng pag-asa, pero ang Diyos, kapag sumusunod ka pala, kahit nasaang lugar ka, kahit nasaang sitwasyon ka, hindi ka kakakalimutan ng Panginoon. Amen? Hindi po siya kinalimutan ng Lord. Amen? And Jeremiah received a good word. Ayun yung sitwasyon nila, mahirap. Amen? At siya'y nakakulong. Narinig ni Jeremiah po yung salitang ito that, "Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know." Narinig niya po ito, nasa isang malungkot na kalagayan, siya po ay nakakakulong. Mahirap po ang makulong. Amen? Ito nga lang nag-ECQ uli sa Manila, mahirap po yun at naranasan natin last year yun. Amen? Ito po yung sitwasyon ni Jeremiah. At yung mga bulaang propeta po, ang mga false prophet during his time, yung pa yung popular, yung pa yung pinapakinggan, yung pagkanangaral, yung gusto ng mga tao ng bayang Israel, yung okay sa kanila. Walang pagkokorek, walang pagdidisiplina. Yun po yung mga tanyag nung panahon ni Jeremiah. Pero po, just listen to this, ngunit ang pangako ng Diyos ay laging totoo. Amen? Si Jeremias po ay nabilanggo, hindi dahil gumawa siya ng mga crime. Nabilanggo siya, parang si Paul, sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagpapaalala sa mga tao. Ito po yung situation ni Jeremiah. Kaya po, sobrang lungkot niya at sa pagsasalita ng mensahe ng Diyos sa bayang Israel. Mga kapatid, sa umagang ito, kakausapin tayo ng Diyos kung makikinig lamang tayo sa Kanyang salita at tatawag tayo sa Kanya. Can we say amen? At ibinigay na ni Lord yung Holy Spirit sa atin para mayroong maging guide, may magtuturo. Amen. At gusto po ng Lord, pag tayo po ay kinakausap niya, mapanatili ang salitang ito sa ating mga puso at kaisipan at mai-apply po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Can we say amen? Amen. Sabi nga, yung salita ng Diyos, talagang pinapaalalahanan na magkakaroon po ng paglilitis ang Lord sa bayang Israel dahil sa kanilang ginawang kasalanan. Pero itong 33, ini-encourage ni Lord si Jeremiah na tumawag sa kanya at merong mga kamangang bagay na ipapakita ang Lord. Amen.
Kaya nga po, ang Diyos ay mayroong isang salita ng pag-asa para po sa atin. Kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa sa umagang ito, kapatid, merong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pag ang Diyos nangako, tinutupad niya. Pag ang Diyos nangako, tinutupad niya. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. I-breakdown po natin itong call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. And call to me, it is the privilege of prayer. Pagka tumatawag ka pala kay Lord, privilege to. Sabi mo sa iyong katabi, privilege pala ito. Amen. Sabi nga, call to me as if God is telling, I need to talk to you. I need to talk to you. Call to me. Parang sa atin, di ba? Pagka meron kang mahal sa buhay, important. Call ka. Usap tayo. Amen? And talking to God, pwede po ito habang ikaw ay nagtatrabaho in your minds, Lord, sobra itong depression, stress ko, pwede tayo makipag-usap kay Lord. Kahit ikaw ay nagdadrive, naglalaba, whatever the things, ikaw ay naka-online, nagtatrabaho, work from, pwede mong kausapin ang Panginoon. Amen? But be sure, when we call Him, our motive is to honor Him, not to control Him. Siguraduhin po natin, pag gusto natin kausapin si Lord, huwag yung gusto natin, kundi yung gusto ni Lord, ang dinidesire mong mangyari. And hindi po natin ima-manipulate si Lord. Can we say amen? And call, sa other term po nito ay ask. Ask. Amen. And it starts with the request. When you call, it starts with the request. And prayer begins God's invitation but not with our troubled condition. Dapat ko lifestyle na natin yung tumatawag kay Lord. Paggising mo pa lang, nananalangin ka na. Maganda man ang tinatakbo ng buhay. Nananalangin ka at nagpapasalamat ka kay Lord. Hindi yung kung kailan nagkakawindang-windang na yung buhay. Doon lang natin naaalala si Lord. And there is power in this command because of the position of God. Sabi niya, call to me. At ipinapakita rito ni Lord yung kanyang posisyon, yung kanyang pagiging Diyos. Amen. He alone is God, creator of everything. Lahat ng nakikita natin sa mundong ito, at maging sa langit na hindi pa natin nakikita pag tumingala ka, yung universe, siya po yung nag-i-invite sa atin na makipag-usap tayo sa Kanya. It is amazing that He wants to hear from you. Kung titingnan natin, sino po tayo? Pero dahil sa grabing pagmamahal sa iyo ni Lord at sa akin, dapat maintindihan natin yun. Gusto kang kausapin ni Lord araw-araw. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, binigyan tayo ng privilege na makipag-usap sa Kanya. But sometimes in our lives, onti lang, no? Parang may onting ipinagkatiwala si Lord, lalo na sa material na bagay. Ang dalis po nating makalimutan ng Panginoon. Sad to say. Kaya nga kung binibless tayo ng Lord, kapatid, patikim pa lang yan. There will be more. Marami pa. Because He is the God of more than enough. Kanya lahat to eh. Amen? And His promises to answer you when you call Him. May pangako ang Diyos, sasagot siya sa mga taong tumatawag sa Kanya. And calling upon the Lord is admitting our limitation.
Kaya pala tayo pinapatawag ni Lord dahil ina-admit natin bilang mga tao, meron tayo mga limitasyon. At sabi po sa Isaiah 58 verse 9, "Then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, Here am I." Sino po rito ang nagsasabing kailangan mo si Lord sa buhay mo? Magsabi ka ng Amen. Amen. And admitting our needs. Sino po rito ang mga may pangangailangan? Magsabi ka ng malakas na Amen. Amen. Lahat tayo. Amen. Ibig sabihin, pagka tumatawag ka kay Lord, sinabi po ng Psalms 91 verse 15, "When He calls to me, I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will rescue Him and honor Him." Are you in trouble right now? Meron ka bang minaharap na problema na parang sa tingin mo, wala nang solusyon? Call to Him. And there's a promise, I will rescue you and honor you. Honor your prayers. Amen? Yes, admit that we are in need of God. Hindi po yung nauuna yung tao. Ang tao po, asahan na po natin. Just believe me, because na-experience ko na, may hangganan po ang pagtulong ng tao. Dapat ang nakaangkla po yung ating mga concern at mga needs according to our faith at nakaangkla kay Jesus. Secondary na lamang po yung mga ginagamit ni Lord sa atin. Amen? As we call unto Him, admitting our flaws. Meaning, ina-acknowledge po natin hindi tayo perfect. We are imperfect human being. Amen? Naging matuwid lang tayo dahil sa ginawa ni Jesus, wala tayong pwedeng ipagmalaki kay Lord. Can we say amen? Kahit marami na tayong alam sa salita ng Lord, kapatid, kailangan makita ni Lord sa harapan niya that we are little before Him, in front His eyes. Tingnan mo natin, maliit po tayo sa harapan ng Lord. Para lagi po tayong lumalapit, nagpapalinis. Kasi sabi po dyan, "You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you." Sa bawat tumatawag kay Lord na nagpapakumbaba, sobrang minamahal ng Lord ang mga taong ito. Kung anong mang kasalanan, handang kalimutan ni Lord. Your sins remembered no more. Amen. As we repent, as we call to Him. Can we say amen? Amen. At sabi po ng Psalms 145 verse 18, "The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth." Napakalapit ni Lord sa mga taong palagi ang tumatawag sa Kanya at sa katotohanan. Yung tunay, hindi fake, tunay ang pagtawag. A surrendered lives before the Lord. Yan ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Yung pag sinabi mong surrendered, yung hahayaan mo, uulitin ko po, pakialaman ni Lord ang buhay mo. Yung mga bagay na tinitingnan mong importante sa iyo, handa mong hayaan si Lord na pakialaman niya. Can we say amen? Kaya nga sabi po, the Lord is waiting for you to call Him. Maybe naging busy na po tayo. Amen? Ang prayer parang hindi ka na kumbinsado. Huli na siya, marami ka nang ginawa. Amen? Sa morning, pagising mo, ang dami na nating ginagawa. Sometimes, yung busyness ng buhay, nakakalimutan po nating tumawag sa Panginoon. Pero sabi ng Lord, ask, it will be given.
to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks or everyone who calls receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Ask, seek, knock in prayers. Amen. And ask to the one who can deliver. Hingin natin yan kay Lord. Siya lamang ang makagagawa ng mga bagay na imposible sa buhay po natin. Siya lang ang makapag-deliver niya. It is God alone. Amen? Kaya nga po ang prayer parang ganito po. Ayan po ang bago na may wireless na charger na pala. No? Na pagka pinatong mo, pambihira, magcha-charge na. Amen? At yan po ay almost $2,229. Yan po ang presyo niyan. So wireless, meaning ganito rin po yung ating pakikipag-usap sa Lord. As we call on the Lord, we do not see Him, but He is able to answer our prayer. Amen? And prayer is our link that connects to God. Yan po yung wireless na link natin kay Lord. Amen? And prayer is our lifeline. Call to me, sabi ni Lord. Ano mang sitwasyon mo, kapatid? Call to Him. Call to God. Amen? And prayer should be our first action, not our last option. Laging first option po natin yan. First action po natin ang prayer. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, God has the power to deliver what He promises. God has the power to deliver all His promises. Wala ni single word o letter babagsak sa lupa na hindi po matutupad ang bawat salita ng Panginoon. Hindi babalik sa Kanya nang walang accomplishment sa buhay mo at sa buhay ko. May mangyayari dahil pangako yan ng Panginoon. Amen? God's word to us, to me, just listen to this, God's word to us, ask me to do what you cannot do. The Lord is telling to us, ask me to do what you cannot do. Tumawag ka sa akin, sabi ni Lord. At sabihin mo yung mga bagay na hindi mo kaya dahil si Lord, kayang-kaya niya. Can we say amen? Call on God and learn to seek Him for His best answer. As we call to Him, huwag mong tipirin, Lord, gusto ko yung best answer. Sino po ang naniniwala sa umagang ito, pag tumawag ka kay Lord, makaka-receive ka ng best answer from the Lord. Pumalakpak ka sa Panginoon. Amen? And the promise of prayer, I will answer you. Privilege, call to Him, pero yung promise ng prayer, I will answer you. I will. We know that God is at work on our behalf. Siya, hindi tayo. Hindi ibang tao. I will. Personal. Siya ang gagalaw. Siya ang kikilos sa buhay po natin. Pag tumawag po tayo. And trusting in God's ability is also trusting in God's timing. Amen. Pagka naniniwala ka sa abilidad ng Lord, ng kapangyarihan ng Lord, isama mo na yung timing ni Lord. Yung panahon kung kailan niya sasagutin yan, ay tumahimik na. Amen? Let God set the timetable. Hindi ikaw yun, hindi ako. Let God set the timetable. I will. This is not like a will, yung gulong. Amen? And hoping that which we desire stops in the right spot. Yung pag tumawag po tayo sometimes, yung para bang gulong kung saan natin gustong ipahinto o ano yung time na gusto natin. Parang yung pa yung i-require natin kay Lord. No. Hayaan natin yung time ni Lord.
Because the Bible tells us in His time, He make all things beautiful. Pag timing ni Lord, lahat beautiful. Can we say amen? Amen? He will answer. This should be our expectation. Sasagot si Lord, dapat asahan na po natin yan. As we call upon Him, God answers prayers because He is listening. Nakikinig si Lord. And God is interested. Sino pong naniniwalang interesado si Lord na kausapin ka araw-araw, magsabi ka ng amen? Dahil may Jesus tayo. Dahil may Jesus ka, kaya tinitingnan kang matuwid. Dati, ano po tayo outcast tayo, pero dahil kay Jesus, ginawa ni Jesus sa cross, tinitingnan na po tayong anak, at tinitingnan na po tayong matuwid ng ating Diyos Ama. Kaya gustong-gusto po tayong kausapin ng ating Diyos Amang nasa langit. Can we say amen? And He is able. Kasi kaya niya. Walang mahirap na bagay sa ating Panginoon. And He is willing to answer our prayers. Amen? And answered prayers are prayers prayed. I will say it again. Answered prayers are prayers prayed. Sometimes, nag-e-expect mo tayo ng mga sagot, pero hindi naman tayo nag-pray. Hindi naman tayo nakipag-usap kay Lord. Can we say amen? Just listen to this. If the request is wrong, God says no. Answers denied. Pag hindi tama ang inihiling mo at maglalayo kay Lord, Lord, gawin mo po akong milyonaryo, Lord, para pumunta ako sa kung saan-saang bansa at maranasan ko lahat ng pleasures ng buhay. Sa tingin nyo, sasagutin ni Lord? No, ang isasagot ni Lord. Yung nga sa maliit, hirap na tayong mag-manage. Lumalayo na tayo, what more pa pag malaki? Can we say amen? If the timing is wrong, God says, slow. Dahan-dahan ka muna. Amen? Answers delayed. Kasi mahirap lumipad. Pag lumagapak, mahirap. Pag bumagsak, lagapak talaga. Answers delayed. And God says, slow, pag hindi po tama ang timing. Can we say amen? And if you are wrong, God says, grow. If you are wrong, God says, grow. Answer is different. Huwag mo nang asahan, pag mali ang motive ng heart mo, huwag mo nang asahang sasagutin niya ng Panginoon. You need to grow. You need totally na mag-depend ka sa Panginoon. Iba ang isasagot ng Panginoon. Amen. And let God teach you to love what He loves. Pag yun nandun ka sa season na inaayos ka ng Lord, magpaayos ka lang, kapatid. At yun yung moment, amen, pag-aralan mo kung ano yung bagay na minamahal ni Lord, matutunan mo ring mahalin. Yung mga bagay na iniisip niya, yun din ang isipin mo doon sa season na nasa process ka. At yung mga bagay na gustong gawin ni Lord, yun din ang yakapin mo. Amen? And if the request is right, the timing is right, you are right, God says, go. God says, go. Answer is delivered. Can we say amen? Sino po rito ang gusto mong sagot ngayon? Go. Answer is delivered. Pumalakpak ka sa Panginoon. Amen? Kaya nga po yung napakagandang illustration po kay Abraham.
Tsaka si Sarah ay 90, si Abraham 100 years old, magkakaanak pa ba? Kaya nung sinabi kay Sarah ay magkakaanak ka, sabi ng angel, di ba, tumawa. Ako pa. Pero si Tatang Abraham, pambihira ang kanyang faith. Amen? Alam niyo kung gaano katagal bago na ibigay si Isaac? 25 long years. Meron ka bang ipinagpipray kay Lord na umabot na ng 25 years at na-discourage ka na? Si Abraham, 25 long years, pero tinupad ni Lord yung kanyang pangako. Ibinigay si Isaac. Amen po ba? Si Elijah, 3.5 years drought. Pero nung nag-pray si Elijah, sabi niya sa kanyang servant, tingnan mo, kung meron ng ulap, sir, wala. Balik. 7 times ba yun? 7 times? Pag ikapito, sir, meron na. Katiting na, o sige na, kausapin ko na si King Ahab na paalisin ko na. Grabe yung faith at yung power ng prayer. 3.5 years nag-drought, pero dahil sa prayer, nagkaroon po ng ulan. Just listen to this. God cannot answer a prayer that is not prayed. Amen? And when we call on the Lord, let us set our minds on seeking truth. Naghahanap ka talaga ng katotohanan. When you pray, when you call to Him. Amen? And I'll be showing you a picture. Ayan, sample po ng mali na prayer. Anong sabi diyan? Lord, kung hindi niyo po siya ibibigay sa akin, ako na lang po ang ibigay niyo sa Kanya. Pambihirang prayer. Walang kawala si Lord. Wow, mali. Nag-pray pa. Diba? Sino po ang nakaka-relate? Pumalakpak sa Panginoon. Yung mga singles dyan, di ba? Amen. Lord, kung hindi niyo po siya ibibigay sa akin, ako na lang po ang ibigay niyo sa Kanya. Kapatid, amen, bayaan mo si Lord ang sumagot, ha? Amen. Alam niyo po ito, just listen to this. God answers to your why question. Kasi sabi niya, minsan nagtataka, Lord, bakit? Bakit ako na lang ata, Lord? Ang wala pa. Lord, bakit hindi pa ho nabibili tong bahay? Lord, bakit wala pa akong kotse? Amen. Sobrang ng pag-aalala mo kasi sabi ni Lord, I have something better in mind. Sabi ni Lord, I have something better in mind. Yung mga tinatanong nating bakit. Kasi sabi po ng Matthew 7 verse 11, my mouth will tell you of your righteous deeds, of your saving acts all day long. True, I know how to relate them all. Sabi po doon, or kung ibabalik ko po dyan, no? I have something better in mind. So, ang Matthew 7 verse 11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Yun po yung Matthew chapter 7 verse 11. Kung yung masamang ama nga, kaya magbigay ng mabuting bagay sa kanyang anak, what more yung ama nating nasa langit, sabi po, di ba? The Father, your Father in heaven, give good gifts to those who ask Him. Lahat po ng mabubuting bagay, kaya po yung ibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga wise, bakit? Kasi sabi ni Lord, Amen, I am protecting you. Lord, bakit? Kasi sabi ni Lord, iniingatan kita. I am protecting you. Kasi sabi po ng Psalm 71 verse 15, my mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long. Though I know not how to relate them all.
Alam niyo po ba, araw-araw, oras-oras, minu-minuto, segundo, gusto kang ingatan ng Panginoon. Gusto kang proteksyonan ng Panginoon. Ang tanong po ay talaga po ba nating ina-acknowledge yun? Amen? At yung mga wise pa po, bakit? Sabi ni Lord, maaring mga may tanong na hindi na masagot, ang sabi ni Lord, because I love you. Mahal ka ng Panginoon. Maaring may gusto tayong ipilit, wag na nating ipilit kasi sabi ni Lord sa iyo ngayong umaga, because I love you. Kaya hindi mo natatanggap yung mga sagot na yan. Amen? Kasi sabi po ng Romans 8 verse 32, He who did not spare His own Son but delivered Him over for us all, how will He will not also with Him freely give us all things? Kaya isa-isa ngang anak ibinigay sa iyo at sa akin. Ano pa yung bagay na pwedeng i-withhold sa atin ng Panginoon? Especially ito po ay according to His perfect will in our lives. Huwag lang yung hindi will ni Lord talagang kapatid. I-condition mo na yung isip mo na hindi yan magiging yes. Can we say amen? Pero pag yan ay will ni Lord, yes ang sagot ng ating Panginoon. Amen? And lastly, the power of prayer. Sabi po dyan, and show you great and mighty things which you do not know. Pagka tumawag tayo, sasagot siya, magpapakita siya ng mga dakila at kamanghamangang bagay. Amen? Alam niyo po ba, hindi maintindihan ni Jeremiah dahil pinaprophesy niya na wawasakin ng Lord o ipapaalipin ng Lord ito pong bayang Israel dahil sa kanilang kasalanan. Pero may pasubali ang Panginoon. Darating ang panahon, marirestore sila. I-restore ko itong bayang ito. Amen? At sabi, I will show you great and mighty things. After 70 long years in captivity, di ba, the Bible tell us, binalik ng Lord, ni-restore ang bayang Israel. Ayun po yung great and mighty things na pinaprophesy ni Jeremiah, same thing in our lives. God will show, means He will place His word in front of us, what threatening us. God will show, pag sinabi ng Lord, I will show, ilalagay ni Lord sa harapan mo at sa harapan ko yung kanyang salita doon sa mga bagay na pinag-aalala natin. I will show that my word is true. I will show to you that my word, every promises that I have bestowed to you, I will fulfill it. Amen? And what is that God will show to us? Yan po yun. Godly things come in answers prayer. Godly things. Amen? And next is guarded things come in answered prayer. Saan tayo maiingatan? Hindi ka malalayo kay Lord. Sino po rito yung gusto mong ma-receive yung answered prayer na lalo kang inilalapit kay Lord, lalo kang nai-in-love kay Jesus, pumalakpak ka sa Panginoon. Amen? And great things comes in answers to prayer. Mga dakilang bagay. And great things means nothing is beyond the ability of God. Nothing is beyond in the ability of God. Amen? So meaning no bounds. Walang limitation, walang limitasyon ng Lord. Amen? Kapatid, God can heal you today. Or meron kang mga mahal sa buhay, kaya yang pagalingin ng Panginoon. Physically, spiritually, at even do sa mga relationship na sinira ng kaaway, kaya yang ayusin ng Panginoon. Can we say amen? Amen? And mighty things, nothing is beyond the access of God. Amen? Meaning, God can deliver a believer or a person na naniniwala in any forms of addiction.
Meron ka bang yung struggle, hindi mo siya mapaglabanan. Naging habit mo na masaktan ng Panginoon. That mighty things kaya kang palayain ng Panginoon. Can we say amen? Can we say amen? Maybe hindi ikaw yun. Kapatid, paniwalaan mo yung mga mahal mo sa buhay na in bondage ng addiction, kayang palayain yan ng Diyos. Kung meron mang mga crisis, kaya yang palayain ng Panginoon. Kayang ayusin yan. He is able to deliver us. And He delights in doing mighty things for His children. Hindi ordinary, extraordinary ang kayang ipakita ni Lord sa iyo. At kaya niyang gawin. Amen. And things you do not know. Yan po yung maganda. Yung mga bagay na hindi pa natin alam. Sa totoo lang ho, hindi natin alam yung mangyayari mamaya. Bukas, sa future, hindi natin alam. Pero si Lord, alam niya na. At yung mga bagay na pwede mong gawing pagdidesisyon sa buhay. Amen. Kayang i-unlock yan ni Lord ngayong umaga. Maybe meron kang gagawing desisyon na napaka-importante. Kapatid, as you will call to Him, kaya niyang i-unlock yung mga secrets na yan para mapabuti ang buhay mo, mapaganda ang buhay po natin. Can we say amen? Hallelujah. Amen. Kaya nga po, the great and mighty things are the priceless and awesome blessing of living a life that is dedicated to God. Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin sa sa lugar na ito. Yan yung Diyos na sinasamba mo sa personal na buhay mo. Ang kaya niyang gawin great and mighty things. And I'll be showing you a picture, Tatay Romeo. Yan po ay naipagpaalam ko po kay Kuya Jerry. Alam niyo po, ang ganda na lalaki po, ito po si Kuya Jerry, yung lalaki po. Yan po yung tatay ng ating church secretary. If I'm not mistaken, 7 years ago, or 6 years, Sister Rica called us, or called me, Pastor, punta ho kayo rito sa ospital. Nabaril po ang aking asawa. Pwede niyo po bang ipag-pray? And we brush papunta hong hospital and bumungad po sa amin. Wala ho siyang buhok. At nakita ko po yung tahi sa ulo. So meaning, nabaril po pala yung ating kapatid sa ulo. Coma. Walang response. And I've seen Sister Rica, hopeless na po. But we prayed to Brother Jerry and the whole church. Tumawag sa Lord. Kasi imposible nang mabuhay ulo. And short range po ang dahil doon sa unknown gunman po. Pero totoo po ang salita ng Lord. Call unto me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things that you have not seen yet. And today, iyan na po si Kuya Jerry. Buhay na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Buhay po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po yung great and mighty things. Yan po yung power ng prayer. Amen? Buhay po. Ibinalik ng Lord kay Brother Jerry. And now, the whole family is serving the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, if you are that person, you're believing that God will answer you this morning. Could you kindly stand to your feet? Hallelujah.
Would you kindly close your eyes? I believe some or most of you, may mga katanungan ka sa buhay ngayon, pagpasok mo sa church, habang nakikinig ka ngayon, online, mga tanong na hindi na masagot. But the Lord is telling to us, according to that scripture, now to Him who is able to do far more abundantly that all that we ask or think according to the power at work within us. Kapatid, sa umagang ito gusto kang kausapin ng Panginoon. Don't harden your heart. Call to Him. And the Lord will answer you. And the Lord will show you great and mighty things that you have not seen yet. Yung mga imposible na bagay, according to His perfect will, asahan mong sasagot ang Panginoon. Hallelujah. Come on, just talk to Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord God Almighty, Ancient of days, Giver of life, Lord, I need you. Lord, you're deserving of all I have. I lay me down, Lord, I need you. And I call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom to stand by my side, the giver of life, all that I need. Father, you're everything that is precious to me, and I call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom to stand by my side, the giver of life, all that I need. Father, you're everything that is precious to me. The Lord is inviting you today to call upon Him. If you are that person, could you kindly raise those hands before the Lord? Sa pagtaas mo, sa mga kamay na yan, isama mo na ang puso mo. And you will acknowledge that God will answer you. Amen? And the Lord is answering your whys. Oh, bakit? Because the Lord is telling to you, anak, I'm just protecting you. And the Lord is telling to you, I have something better in my mind. Huwag kang mag-aalala. Dahil mas mabuti ang iniisip ko kaysa sa iniisip mo. And lastly, the Lord is telling to you, habang nasa waiting season ka ng ine-expect mong sagot, because I love you. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord, that you have give confirmation, O God, to your people. Maybe some of them napapagod na. Sometimes, Lord, sila po, Panginoon, ay nagnanais ng tumigil, Panginoon. But maraming salamat, Lord, to your word that gives encouragement to your people. And even invitation to call upon you in our daily life. Ikaw ang Diyos na hindi busy.
Ikaw ang Diyos na laging available. Ikaw ang Diyos na nakaka-relate sa bawat sitwasyon namin sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat, Lord, kami po ay nananampalataya. Lahat ng aming hihilingin, Panginoon, according to your perfect will, O God, sasagot ka ng yes, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for the healing power that is flowing in and flowing through. In every physical body of your people, touch them right now. From the crown top of their heads, down toes to her feet, we speak forth healing and miracle in the name of Jesus. At kung meron silang mga loved ones na may sakit at karamdaman, Lord, hipuin mo po sila ngayong umaga, Panginoon. At naniniwala po kaming, Lord, dadaloy ang kapangyarihan mo na nagpapagaling sa bawat lupang katawan na mga minamahal ng iyong mga anak. And Lord, touch every broken relationship, Lord. Maraming salamat, Lord. Walang mahirap na bagay sa iyo, Panginoon. Walang imposibleng bagay sa iyo, Panginoon. Set our minds, O God, na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. You are able to do exceedingly, abundantly beyond our imagination. Maraming salamat. Ni-restore mo na ang bawat relationship na yan, Panginoon. At marami ring salamat, Panginoon, that you will provide financial provision to your people. Lord, naniniwala po kami, Lord, ang bawat bayarin, Panginoon. Lord, all the debts of your people and even all of us, binayaran mo na ngayong umaga. Supply all of your needs according to your glorious riches. Come on, receive it. Call to Him. He will answer you. Hallelujah. Great and mighty things. And I call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom to stand by my side. You giver of life, all that I need. Father, you're everything that is precious to me. There is no one like you, Lord, in all the earth. There's no one like you. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. There's no one like you in all the earth. I call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom to stand by my side. The giver of life, all that I need. Father, you're everything that is precious to me. There is no one like you, Lord, in all the earth. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon, O God, na yung nais mo lamang sa amin is yung laging makakabuti para sa mga anak mo. Kilalang kilala mo kami, Panginoon, at kilalang kilala mo din, at alam na alam mo din kung ano yung makakabuti sa amin, Panginoon, O God. Salamat, Lord, as we pray, you are there, Panginoon, O God, to listen and able to do mighty and great things in our lives, so Father God. So Lord, salamat, Panginoon, O God. And Lord, we also pray, Father, for our tithes and offering, Panginoon. Salamat, patuloy mo po itong i-bless, Panginoon, O God, na marami pa itong maabot, Panginoon, O God. Also for your kingdom expansion, Panginoon, O God. Patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon, sa pag-uwi po namin, Panginoon. And bless your people, Father God. Salamat, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed Sunday po. God bless you all po. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom,
let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.